Alright, welcome to my channel, Share Your Story. Kamusta po kayo at mapagpalang araw po sa inyong lahat? Yes. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Share Your Story, Ronnie Harville. Yan, ang ating talakay ngayon is tinutulan ng gobyerno si FPRRD sa kanyang interim release. Oh no. So, ito po ang ating pag-uusapan, no? Tinutulan. At hanggang ngayon, di pa rin po actually nakakalabas. Meron kasing balita na nakalabas na, hindi pa yon. Wala pa, at wali talagang ginagawa ng paraan ng nila ni Secretary Boying Rimulya at ng abogado ng mga excuse me po. Parang si Mike na yun. Anyway, nandito tayo ngayon because it is very important na ating pag-usapan po. Patungkol po sa tinutulan ng government si EPRD sa kanyang interim release. So, maraming batikos ngayon ang ginagawa ng ating government at maraming paraan po ang kanilang ginagawa din po para mapapigil si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pag-release or yung tawag po interim release papuntang Australia. So ang Australia po tinanggap siya at tanda pong dalawang kamay na tanggapin po siya. At siyempre naman po ay inalaw naman po ng ICC yon dahil po mayroon po kasi silang consideration about health ni at sa edad ni former President Roa Duterte. No, sa makalaban, nasa inyo naman po yon. I respect it. And ako hindi naman po yung always on the midst. Sa gitna lang po ako, pero kung anong totoo, ayan pang atong sasabihin. Okay? Alright. Now, tinutulan ng gobyerno si EPRD sa kanyang interim release. So, kung saan si talagang gumagawa ng paraan ngayon si Secretary Boying Rimulya para tigilan po ang kanyang ang interim release ni FPRD. FPRD, I mean. Okay, all right. Tika nga, kamusta kayang kaso ni ni Secretary Boying Rimulya para sa ombudsman? Parang walang taytang balita. Sige, subaybayan niya natin yan. Okay, tuloy. Pasok, Secretary Boying. As soon as possible. And that there may be more harm than good that will come out of it if that request is granted by the court. So I think it's better that we just hear the case with him present in the proceeding. Mukha siyang tatakas or hindi sisipot sa September 23. Unang-unang punto ay hindi niya nga kinikilala yung legitimacy ng arrest, legitimacy ng court. My power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say. Oo nga naman, ano mga magagawa ni Vice President Sara sa Australia, no? Wala siya doong kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya dito lamang po sa Philippines. Pero sa totoo lang, wala naman siyang kapangyarihan dito sa Pilipinas, No? At siyempre, mahirap magsalita. But anyway, yan man talaga Woo! Anyway, ano ba yung sinasabing interim release? No, ang pagkaalam ko kasi it is about the condition ni former President Roa Duterte tungkol ito sa kanyang health at lalo po sa kanyang edad. Siyempre mayroon po kasing natawag pong law, no?
patungkol po sa hig, no, na or sa yun nga, na 80 years old ay hindi na po pwedeng kulungin. Kaya may si EPRD ay 80 years old po. 80 years old ba? O may get na? Let me correct, no, sa inyo mga misis dyan. Anyway, ito po, ano ba ang interim release na sinasabi? Alright, sige, basahin natin ito. So when it comes to interim release, also known as provisional or temporary release, refers to the temporary release of a person who is detained while awaiting the conclusion of their case. So September 23 po yon. No, sinasabi nga ni Attorney Conte na wala na po siyang tiwala, no? At hindi na po kasi ang totoo naman, kinidnap naman talaga si FPRD. Ano ba? 'Di ba? Totoo naman. Hindi po ako Duterte, pero ang katotohanan, kinidnap po talaga 'yan. Hindi po kahit hindi po ako abogado, kahit ordinaryo lang akong tao, pero pastor rin po ako, no, ay alam ko po kahit sino po ay talagang kinidnap siya. Sabi pa si Attorney Conti, ibig sabihin naamin na talaga ni Attorney Conti na talagang kinidnap na. Woo! Pasensya sa mga against sa Duterte. Hindi pa ako kumakampi po kay APRD. Ang katotohanan lang po, hindi po tayo bulag, lalo na po sa ngayon. Ang nangyari po sa kay di ba, alias Rene nung last nating video na upload. Di ba? Tingnan niyo ang nangyari po. See what happened? Anong pong nangyari? Nakita natin kung ano pong nangyari diyan. See na kita niyo naman. At binayaran po ng 500,000 at total of 1 million kasama po na maliban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganun po sa mag-amang Duterte. Kita mo umiyak-iyak ngayon si alias Rene. Ayan na. Ayan na. Ngayon, ang nag-post po talaga ng yung video na yan sa Facebook. May yan. I-ano natin yan. I-vlog natin yan. Okay? So, sunod natin ito. Video. Pag-usapan natin yan. Kasi ang nag-post ng video na yan, patungkol po kay alias Rene, ay inalis na po. No? Na fact check na po sa Facebook. Hindi daw totoo. Hindi ba totoo 'yon? Nag-file na ng case nga si Hontiveros eh. Kita niyo, no? At ginagawa nilang paraan na maalis. Hindi po mawawala 'yan. Ang video, nagkumalat na po ang video, mapa YouTube, mapa Facebook, mapa TikTok, no? Mapa Instagram. Ayan na. Hindi na po matatago, maraming pangalan ang nadamay. Oh no. No? Okay, mapahaba na naman tayo nito. Interim release, also known as provisional or temporary release. Yun po, maliwanag, refers to the temporary release of a person who is detained while awaiting the conclusion of their case. So that's coming September 23. This is often granted by a count or tribunal and may come with specific conditions to ensure the individual's appearance in the future proceedings and to minimize risk to public safety or the integrity of the investigation. It's not a right but a discretionary decision made by the court based on the specific circumstances. The word circumstances, kaya po pwede pong interim release si FPRD para po sa kanyang kalusugan po yan. Alright, di ba? Yan na po. So, kaya lang, ito kasi si Secretary ay si Secretary Buying ay talagang pinipigilan. Ay, nako. Sabi nga, siyang may utak nito eh. According hindi sa akin galing yan, sa bibig niya mismo nang galing doon sa panahon ng Senate hearing. Okay, di ba? Oh no.
So yan po ang ating pinag-usapan ngayon sa video na ito. Sunod natin yung pag-usapin natin yung nawala yung video. No, yung nag-post talaga sa Facebook patungkol yan. So hindi natin alam kung saan nasa yun si alias Rene kasi nagtatago na yan eh. Yan kasi. But anyway, okay na yun yan. Bulsa mo na lang yung 500,000. Ang 1 million pala. Laki ng pera ni alias Rene. Ang dami niya pang 12 every sumiti ng kanyang anong tawag nito, yung kanyang evidence, no? Pinagpahanap siya is 12,000 per evidence. Kaya tungkol yun sa kanyang video yun hindi yan sa akin baka i-fact check tayo dito, bahala kayo dyan. Huwag na fact check, di wala gagawa naman tayo ng bagong YT na naman. Ang pagod gumawa ng channel, pagkatapos na monetize, pagkatapos nating pinaghirapan, ay bigla na naman tayong ma-demonetize. Kakatakot. Ba't ko tayo pinasok ito? Anyway, dito po, hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Share your story, Ronnie Harobel or Pastor Ronnie Harobel. Sa aking channel, huwag niyo kalimutan po mag-subscribe at mag-like at mag-comment po kung ano pong inyong tingin, inyong pananaw, ng saloobin sa video ito. Huwag lang kung pagalitan niyo ko. Okay, no problem. That's natural lang po 'yon. Okay, hindi po tayo magagalit. Wag lang po below the above. Okay? Ate naman i-vlog lang naman to. Di ba? Ang iba nga gumagawa ng kung ano walang kakwenta-kwenta mga fake news para lang makapira kahit ang media lahat na lang ginagawa fake news para lang marami. Ay, ang hirap. Kung sino po yung nagsasabi ng totoo, tinutudas tapos nawala po sa larangan ng mga ganitong sitwasyon. Alright. Sige, dito na lang po tayo at again, kung mayroon po kayong Facebook, paki-follow po sa aking Facebook account, Pastor Harobel Livestream Broadcast. Mayroon po tayo. At sana'y subaybayan nyo rin po. At although iba naman po ang aking pinupost, gusto ko rin sana'y post ito dito sa aking Facebook Kaya lang, mahirap na. Dito na lang sa YouTube. Pero if you want to visit my Facebook account, Pastor Harobel Livestream Broadcast, you can follow my Facebook. Okay? My Facebook account. So maraming salamat. Again, share your story, Ronnie Harobel. Makita po tayo ulit sa panibagong video ko na naman. See you and God bless everyone. Bye-bye.